Noong nakaraan nga ay pinasyal namin kayo sa Pantabangan View Deck at doon nasilayan natin ang Bukang Liwayway. Napakaganda ng araw, sarap ng hangin, tapos makikita mo yung mga nagbabangka. Tapos dito makita. Ngayon naman ay babaybayin natin ang paliko-liko at magandang daan ng Pantabangan to Baler Road. Samahan niyo muli kami ng asawa ko na mamasyal sa lugar na ngayon lang din namin mararating. Medyo mahirap ang biyahe pero nakakataba ng puso na naging ligtas at makabuluhan ang biyahe namin ito. Kung bago ka pa lang sa channel namin ay huwag kalimutan na mag-subscribe mga idol para maging updated ka sa mga bago nating videos. Alright, yun, nakakain na kami guys. Saktong-sakto to. Full tank na, pati yung rider. Pati yung angkas, full tank na rin. So, full charge na. Ano na lang, bibiyahin na tayo. Sabi ayon kay Google Map, ang biyahe natin sa 3.5 hours pa. Ayun, oh. Daming bangkingan talaga dito, oh. Pero ang nakakatawa kasi ang ganda ng daan dito. Tsaka konti lang yung driver talaga. Woo! Ang saya-saya. Kahalong excitement tsaka kaba eh. Kasi first time natin pumunta dito, unfamiliar road. Ngayon lang natin nadaanan yung kalsada na to. Tapos pagdating doon, hindi natin in-expect kung ano. Although nanood ako ng mga panabas na vlog ng ibang riders, tsaka ni Drew. Medyo may idea na tayo sa lugar. Pero iba pa rin talaga pag ikaw na yung nagda-drive papunta doon. Ooh, look at the mountain. Ay, oo. Anong church yun? Nakalimutan ko na rin eh. Ang Pantabangan hanggang Baler Road o mas kilala rin bilang Pantabangan Baler Road ay isang mahalagang ruta sa Pilipinas. Ito ay kilala rin sa kanyang 7 oras na biyahe mula sa Pantabangan, Nueva Ecija patungong Baler, Aurora. Ang proyektong ito ay isang ambisyosong plano na naglalayong mapadali ang transportasyon mula sa Nueva Ecija patungo sa Aurora Province. Ito ay isang daanan na nagtataglay ng napakagandang tanawin ng Sierra Madre Mountain Range. Noong dekada ng 1960, inilunsad ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagbuo ng kalsada na mag-uugnay ng Pantabangan sa Baler. Ang layunin ay mapadali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo mula sa Central Luzon patungo sa silangang baybayin ng Luzon, partikular na sa Baler, Aurora. Ang pagtatapos ng kalsada na ito ay nagbibigay ng isang mabilis na paraan para sa mga tao at kalakal na makarating sa Baler na dating mahirap puntahan dahil sa mga bundok at mahirap na kondisyon ng kalsada. Ito rin ay nagdulot ng mas magandang oportunidad para sa mga turismo at ekonomiya ng Aurora Province. Guys, sa bayan ng Maria Aurora. Ayan.
Ayan, so iba na yung daan. Uy, ayan o. Tingnan nyo. Yun. Ang Maria Aurora. Uy, may tulay dito oh. Hindi siguro. O siguro. So medyo parang rough road siya. Siguro shortcut to or whatsoever. Uy, may bus. Oo nga eh. One way talaga siya, no? Hintayan lang. Anong yun oh, welcome to Aurora na oh. Ayan nakalagay oh. Anong tawag kaya sa bridge na yun, no? Overshoot ako. Kailangan yata upgraded pang gilid dito eh. Sobrang pababa. Kailangan pumili na eh, kasi kung hayaan mo lang dumaos-dos, mabilis pa rin eh. Yun oh, tingnan mo labs oh. Ako rin. Napakaganda ng kalsada.
Meron isa sa likod, nag-overtake yun. Pero paano dito? Ikot-ikot. Ito na yung pwede din. Pag green. Salamat at sinamahan niyo muli kami sa aming biyahe. Tunay ngang ang bawat takbo ay pagkakataon upang lumago, hindi lamang sa kalsada, kundi rin sa sarili. Ang lakas ay hindi lamang nasa makina, kundi sa determinasyon ng rider. Kahit ang pinakamahirap na kurbada ay kailangan lampasan para marating ang paroroonan. Salamat ulit sa inyong panonood. Muli ito ang Eman & Queen. Hanggang sa susunod. Paalam! Ang ganda nung panahon, loves, nakisama sa atin yung panahon. Tato. Kapote. Ang sarap naman mag-travel dito. Tanggal pagod na, loves. Hindi ba nabibilisan? Dahan-dahanin ko lang yung takbo. Kasi minsan lang tayo dumaan dito eh.